Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,468 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all and mag-iingat po tayo lagi, so especially maulan po sa mga panahon na ito. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Tolentino, no? Ay si Francis Tolentino po, no? Si Francis Tolentino po ay isang senador ng Pilipinas, no? Katulad nga po ng mga sinasabi natin ng mga nakaraang programa natin na si Francis Tolentino ay nanalo po yan dahil sa mga Duterte. Okay? Nung ano po yan, nung 2019, tumakbo po yan bilang senador ng Pilipinas at ito po ay tumakbo no, sa hanay ng mga Duterte at kinampanya po ng maigiya ni Duterte. No? Tatlo po silang nanalo, magkakasabay po yung mga yan, si Francis Tolentino, si Bongo at saka si De La Rosa. Okay? Naipanalo po yan ng mga Duterte 2019. Pero noong 2016 po yan, no, hindi po manalo yan no? Dahil nga po dapat sa hanay po yan ng Aquino, Liberal Party, pero itinakwil ng Liberal Party yan. Okay? Kaya noong 2016 ay hindi po yan nanalo sa pagkasenador. At unti-unti po siyang pumunta sa hanay ng mga Duterte. Okay? Yan po ang katotohanan dyan, ha? Tapos, ito po, 2019 hanggang months ago, no? Actually, 3 months ago, ano pa yan, dineklara pa yan na susuportahan ng Partido Demokratiko Pilipino. Ngunit mula noon hanggang ngayon, marami na pong nangyari sa PDP, no? Nagpalit na po sila ng presidente at ang presidente nila ngayon ay si Robin Padilla, no? Dati po, Vice President for Luzon, si Francis Tolentino, ngunit nawala na po yan. Okay? Kaso kahapon lang, nag-resign na po yan si Tolentino dahil sinabi ni Robin Padilla na mag-resign na siya. Yan po ang katotohanan dyan, ha? Okay? Ngayon, ang tanong natin, so kumalas na po siya sa mga Duterte, no? Talagang parang wala nang kwenta ang tulong ng mga Duterte sa kanya noong 2019. Definitely, kung hindi sa tulong ng mga Duterte, hindi magiging senador yan, hindi mananalo yan, okay? Sa Tagaytay lang yata sikat yan at sa Cavite. Pero definitely, sa buong Pilipinas ay hindi mananalo yan. Ngayon, nung mga panahon na kay Duterte pa siya, ay talaga namang wala rin naman, no? Parang hindi nag-perform yan. Majority floor leader po yan ngayon, pero mukhang hindi po nag-perform yan mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Okay? Kaya nga po, sa survey, siya lang po ang bukod tanging senador na hindi mananalo, no? Yan, Bong Revilla, Lito Lapid, mga artista po yan, kaya definitely aangat po yan later on. Pero hindi ko sinasabing dapat silang i-elect ng bansang Pilipinas. Okay? So kaya po gano'n, no? Biglang si Francis Tolentino, biglang kumalas. Ngayon, ang tanong natin, manalo kaya si Francis Tolentino? Ayan ang tanong, no? Ito, si Senate Majority Floor Leader, talagang yung decision niya, ay ang dami daw niyang kinonsider, no? At saka very careful siya, at saka isa sa mga major decision niya, bakit siya umalis, ay yung differences nila ng foreign policy nila pagdating sa West Philippine Sea. Nako po, hindi po ganun ang istorya mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan ang sinasabi nyo, Senate Majority Leader Francis Tolentino. No? Nag-resign na po siya sa Partido Demokratiko Pilipino after its party president, Senator Robin Padilla, advised him to do so. Doon sa resignation letter niya, sabi niya, Tolentino said in his decision comes after careful consideration and is due to significant differences in our foreign policy directions, particularly regarding the West Philippine Sea. Kasi po, ang gusto po niya, ni Francis Tolentino, di umano, ay maraming bansang makilahog, multilateral, no? Ang pag-uusap dyan sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi lang China, hindi lang Pilipinas, kundi kasama ang France, US, Chinese Taipei, mga ganung bagay. No, iba-ibang mga bansa
nag-uusap diyan sa West Philippine Sea. So ibig sabihin, ang mga sumususog na mga interes ay hindi lang interes ng China, hindi lang interes ng Pilipinas, kundi interes ng bawat nasyon na magpa-participate diyan sa West Philippine Sea issue, no? Kaya ang gusto ng PDP, obvious naman, na China at Pilipinas lang ang mag-uusap at paghatian kung ano man ang meron dyan. Pero hindi naman po ganun lumalabas, no? Hindi naman po naghahatian, kundi talaga namang pabor na pabor sa China. Kaya nga po ang take ko dito ay baka masira si Sara Duterte pagdating ng 2028 dahil dito. Kaya kung ako kay Sara Duterte, as early as now, you need to make a stand, okay? With regards to China policy ng Duterte. Okay? Yun po. Tapos kasi po noong 2016 po, atin po ito, no? Atin po talaga ang West Philippine Sea. Talaga sabi ni Francis Tolentino, 'di ba? Nag-resign na po siya at saka yung ano niya, yung foreign policy. Ay nako. Ayan. Okay, sige ha. Pero po, nag-ano po pala siya. Si Francis Tolentino po ay nag-resign na, no? Yan. Nag-resign na po siya, pero ito po ayun. Okay, pero ang nag-ano po, ang sulat lang ni nag-resign na po siya kay PDP President Robin Hood Padilla, pero nagsumulat pa rin pala siya kay Congressman Alvarez, no? Yan. Okay? Sumulat pa rin pala siya kay Congressman Alvarez ng Palawan na dating presidente ng PDP. Yan, PDP laban. Okay? Kaya nakakapagtaka din po talaga, no? Yan. Bakit po siya sumulat kay Congressman Alvarez? Alam naman niya na naman po, no, na ang presidente ay si si Robin Hood Padilla. Pero ang sulat po niya kasi kay Robin Hood Padilla ay ay parang lang, no, another forward, no? Finorward lang niya ang talagang yan. Okay, so magkakagulo yan mga kaibigan ko, no? Okay, ang tanong, manalo kaya si Francis Tolentino? Sa tingin ko po hindi. Hindi siya mananalo. Lalong lalong na ngayon na wala na siya. Ay, alam nyo, si Bongbong Marcos hindi naman makakapanalo yan talaga. No? Talagang nakita po natin yan sa Quezon City, talagang buong buhos niya, no? Sa mga senador niya, no? Walang nanalo no? Halos walang nanalo. Kumbaga, hindi kayang dalhin ni BBM ang slate niya. Siya pwede, no? Kasi Marcos siya no? Pero yung iba, wala talaga, promise. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.